Ayan, makikita nyo, sobrang lapit na ng unggoy sa atin. Pero hindi sila nananakit dahil sanay sila sa tao. At etong Santa Catalina pala ay banana capital ng Negros Oriental. Mugwawas dire mga pulo ka truck sulod sa usa ka semana. Ingon anak kadaghan ang banana dire sa. At nandito nga pala tayo ngayon sa Talalak Peak. Ito ang pinakamataas na peak dito sa kanilang bayan. Gaano po kataas ang waterfall na to? Ang Talustos Waterfall, sir, ay meron siyang taas na... Kakaiba din pala ang hitsura ng falls na ito. Para kang naliligo sa isang kuweba. Dahil yung dinadaluyan ng tubig ay bato na may mga hugis na makikita mo sa isang kuweba. Unsa kakusog ang dagan sa bangko? So, mga... Kaning iningon ani kadako nga balde nato sir is 250 ang ilang baligya ani sa mga Unsay paagi sa pagkuha ani? pag Good morning sa lahat. Ito na ang pangalawang araw ng aming vlog dito sa Santa Catalina, Negros Oriental. At nandito nga pala tayo ngayon sa Talalak Peak. Ito ang pinakamataas na peak dito sa kanilang bayan. At ang sabi ng mga taga rito, ang mga magagandang oras na pupunta ka dito sa peak ay sa madaling araw. Ang landscape, mga puno, bahay, grabe. Ang sarap tingnan. Talagang mapapatagal ka dito. Kung tatayo ka naman dito sa spot na ito, dyan lang sa baba, makikita mo yung ilog. At dito naman sa kabila, mga bulubundukin din. At sa kabilang dako ay karagatan. Ang sakop sa Santa Catalina, sir, ang pinakadaghan og saging mao ang barangay Talalak, mao ni pinakadako og area sa sagingan, sir. Gani sulod sa usa ka semana ang mugawas diri nga saging nga ginabiyahe sa nagkalain-lain nga lugar, may Cebu, Manila, Bacolod, Iloilo, mga pulo ka truck sulod sa usa ka semana. Ingon anak kadaghan ang banana diri sa barangay Talalak, sir. It's undeniably, siguro, you will see for yourself that the beauty of Santa is from ridge to reef. Andito na nga tayo sa kanilang simbahan. Ang pangalan pala ng simbahan nito ay Santa Catalina de Alejandria Parish. Dito makikita natin matingkad ang kulay ng simbahan na ito. Maganda. At sa harap ng kanilang simbahan ay ang plaza. Dito sa kanilang plaza, makikita natin yung disenyo ay minimalistic. At dito sa gitna ng kanilang plaza, makikita natin ang rebulto ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. At dito naman sa gilid lang ng kanilang plaza, matatagpuan ng historical old na tree. Ito, ang tawag daw nila dito ay dalakit. Malaki din ang naitutulong nito dahil nagiging silungan ito ng mga tao. Etong binabaybay natin na kalsada ay papunta sa kanilang Wildlife Monkey Sanctuary. Ito ay bukas from 6 AM to 6 PM araw-araw. Bago tayo makakarating sa mismong sanctuary, dadaan muna tayo sa isang hanging bridge. Ang medyo interesting lang dito, makakasalamuha mo kagad yung mga unggoy. Marami na rin na pagkakataon na nakakita ako ng unggoy, ngunit sila ay nakatali. Pero dito sa Wildlife Monkey Sanctuary, lahat ng unggoy dito ay malaya. Kung hindi ka sanay sa unggoy, huwag ka dapat magdala ng saging. Dahil talagang pag-aagawan ka, aakyat sila sa balikat mo. Kinsa may una nakadiskubre nga daghan daig unggoy diri. Ako ram lulo kay siya may una diri. Siya may tagiya. ay sige gusto lang ka sir basta na ay bisita mo rito. Unsa kasagaran ilang ginakaon? Saging, napoy mga prutas po nga uban. Mga unsa nga days ma'am daghag tourist diri sa Monkey Sanctuary? Sabado or Domingo o holiday. Ang rides na to ron doon sir, kadalasang ginadalaw doon sa Eco Adventure Park, Spider Wave, Palawa Ride, tapos Giant Swing, tapos natay Super Extreme, pinakadabis na ito mga Super Extreme sir, the longest sa Palawa Ride sa Santa Bacca.
I find Santa Bucks Eco Park is beautiful. There is many nature, many trees. Spider web is very high, and we're gonna discover a big ride. So it's very good, and we spend very good time in family today. Mula doon sa spiderweb, mga ilang hakbang, matatagpuan dito sa bandang itaas ang kanilang giant swing. Ang duyan na ito ay hindi lang basta duyan. Talagang mahahamon ang yung fear of heights dito, yung kaba mo dito sa gitna. Ayan, kinakailangan pa ng hagdanan dahil medyo may kataasan yung clearance ng upuan mula sa ground. Ayan o, ginagamitan ng machine ang duyan na to. Kung sa kataas ang kaning bangko gikan sa ground. 19 feet. Dito sa Palwa Ride, ginagamitan din nila ng makina. Unsa kakusog ang dagan sa bangko? Mga 30 o 40. 30 to 40 kilometers per hour. Unsay ginagamit ninyo sa makina para mabira siya pa ibabaw? Gamitan ako sa reverse ang pagpaangat niya, pero logger ni siya. Mula doon sa Santa Bucks Eco Adventure Park, bumiyahe na naman tayo ng mahigit 13 kilometers para marating lang itong isa sa pinakamagandang tourist spot nila, ang Talustos Falls. Kung titingnan mo siya dito sa malapitan, ang daloy ng tubig ay dumadaan sa pakurting hagdanan na bato. Ang Talustos Waterfall, sir, ay meron siyang taas na 50 feet from the ground, sir. Na-open po siya sa public, sir, since September 30, 2019. At sa itaas naman ng waterfall na ito, base sa nakita natin sa ating drone shot, may paliguan din. Napakaganda. Makikita naman natin dito na talagang established na ang tourist spot na ito dahil ginawa na nila ng ganito para magkaroon ka ng mas magandang view sa waterfall. Unsa kayo mga mahimo nato diri sa waterfall aside sa maligo ka? Aside sa maligo, sir, pwede mong mag-kayak and napod mi salbabida. At kung sakali man na marami kayo at plano nyo na dito kayo manananghalian sa waterfall, mayroon na silang mga cottages. Ang mga cottages na ito ay hindi kalayuan mula sa waterfall. Ang isa sa mga napansin natin dito, kapag nandito ka na sa mismong spot, para kang naliligo sa gitna ng isang gubat, sa dami ng mga puno sa paligid. At dito mismo sa kinatatayuan natin, makikita mo na, ma-appreciate mo na yung ganda ng tubig dahil sa linaw nito at nagkukulay bughaw na siya. Gamay pa katay dire nakagaligo. Dire na ko magkaliguan amo gani sa lasang pa amo nang kaliguanan. Sukad sa pag-open aning nga falls tay nabay kausaban nga gihimo o wala? Wala ra mao ra ni siya. Mao ra gid siya. Nature. Kumuani sila dire mga tourist, pila may entrance? Tag 30 pesos. Wala entrance ang bata. Wala entrance ang bata. Mga unsang idara tay wala entrance ang bata. 12 pa boss wala na siya. Dito pala sa Mantavios Falls may 3 level. At sa first level may lalim ito na 13 feet deep. At ang maganda sa falls na ito, kapag lalangoy ka dyan sa gitna, makikita mo ang mga napakagandang rock formation. At yung mga rock formation na hindi mo lang makikita dito sa first level, meron din sa second level hanggang doon na sa third level. At dito sa second level, kahit na maliit yung espasyo ng paliguan, mas malalim naman ito kaysa sa first level. Kasi nasa 14 feet deep pala ito. Andito tayo ngayon sa isa sa mga kakaibang tourist spot nila, ang Mangrove Conservation and Ecotourism Site. Dito raw matatagpuan ang pinakamahabang boardwalk sa probinsya ng Negros Oriental. Ang boardwalk na ito ay may habang 800 meters. Kaya kung may kasama ka dito, ay talagang mapapahaba ang inyong kwentuhan. Mula doon sa tower na yan, dadaan ka dito. Dito na magsisimula ang boardwalk. Tapos tatawid ka sa isang hanging bridge. At habang tinatawid natin ang hanging bridge, napakagandang tanawin sa bawat gilid natin. Napaka-amazing. Ayan o, ilog. Tapos sa bawat gilid ay mga mangrove.
Kung gusto mo ng mas magandang tanawin, meron sila ditong watchtower. Grabe, ang ganda ng tanawin dito. Parang nakadrone yung mata mo. Woo! Amazing. Lalo na pag sunset, kitang-kita mo yung sunset dito. Sa sobrang taas ng watchtower na ito, makikita mo na yung mga bulubundukin doon sa kabilang dako. Kining atong mangrove conservation and ecotourism site, ang ihang kadako na ani is 46 hectares. Dito pala sa Mangrove Conservation and Ecotourism Site, marami kang makukuhang mga ganito. Ayan, ang tawag nila dito ay tuway. Hindi lang natin alam kung ano ang tawag nito sa Tagalog, kung ano ang termino nito. Kung alam nyo, please comment down below. Ganito lang pala kadali ang pagluto nito. Ginagamitan lang ng yero. At kapag nainita na ang mga tuway, isa-isang bumubukas ang mga ito. Nakukuha nila ito sa ilalim ng lupa, yung mga medyo maputik na area. Unsa may pamahagian iti sa community? I mean, ginagnegosyo ba ni nila? Oo, ginagnegosyo po sir. Naapoy mga hadri nga ilahang ginagnegosyo. Kanang iningon ani kadako nga balde nato sir is 250 ang ilahang baligyan ani sa mga manguhaay diha sa ato ang area. Sa isa ka bulan kapila man sila maka-harvest kung ingani. Sige ra man guna sila diri makapanguha sir. Kay daghan man guna kay dinhi napita. Sigid siya mahurot-hurot di ay? Sigid sir. Di gyud mahurot. Daghan gyud. Aside sa kaning tuway ti, unsa pa napabay laing nga makuha pa diri nga makaon? Mga alimango sir, mga alimango daghan diri nga kuan mga pasayan. Naapod sa diri mga pasayan sa atong area. At ito palang Santa Catalina ay surfing capital ng Negros Oriental. Sayang nga lang at wala tayong makitang mga surfer sa araw na to dahil sa mababa ang alon. Pero swerte pa rin tayo dahil may nakita tayong mga skimboarder. Sinyalis lang ito na talagang dinadayo ang lugar na ito sa mga mahilig ng surfing at skimboarding. Pila nakakatuig na skimboarding? Bago pa, nagmotunga pa sa tuig. Naday ka ng spot diri loads nga ginadayo sa mga surfer? Na diri sa Kaikan, tibok nga diri sa Negros mao jud ang ilang ginadayo gyud diha nga area. Magtapok sila basta naay habagat season ba. Mao na siyang tawag nga murag Little Siargao diri sa Santa Catalina. Good day sa lahat. Nais ko lang ibahagi na sa video na ito may sponsor po tayo at ito si Sir Kevin Pakatang. Okay, so sir, marami ako nakikita mga awards dito. Ano-ano po itong mga awards niyo, sir? So, yung una kong awards na nakukuha ko is from Bangko Sentral. So, ako yung natanghal na First Youth Micro-Entrepreneur of the Year taon ng 2016. Pagka dating naman ng 2019, so meron naman tayo ng award no from DOST. Nagiging sit-up adapter tayo ngayon, no. So, since yung mga machines natin is galing from DOST. And then, meron din tayong awards, no? Sa Presidential Award dito. So, naging ano tayo, Nelly Coffee Tablia as recognized as Mindanao Island Group winner. Kaya kahit saglit lang, ibabahagi natin yung produkto niya na nakakatulong sa kalusugan. Ang mga produkto na ito ay kape na gawa sa mais na hinaluan ng mga parte ng halaman na nakakatulong sa kalusugan, gaya ng barley, mangosteen at malunggay. At ipinakita din sa atin ni Sir Kevin ang paggawaan ng kanyang mga produkto. At yun nga, talagang masasabi natin na standard at high quality ang paggawa ng mga produktong ito.